At pagpalain po tayo ng poong may kapal. Kasangga at kalusugan. Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Dagos na kamo sa Bodega Home Plus, kung saan makukuha ang widest variety of home and office furnitures, appliances, lighting fixtures, glasswares, kitchenwares, and many more. Up to 12 months 0% interest on major credit cards. Sigurado pa ang on-day delivery of items. May warranty pa ang gabos na items. Bodega Home Plus sa Elias Angeles Street, Naga City. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Sa Bodega Home Plus, bawal ang mahal. Takbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan. Kalusugan ng bayan inaalagaan, Parmasya Uy laging nandyan. Mula noon sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Parmasya Uy. Kaya kung mabisang branded medicines at abot kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Parmasya Uy sa kalusugan laging maaasahan. Matatagpuan ang Parmasya Uy sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Naga City. Maaasahan. Mga nanay, mga tatay, kung masaod ka mo sa Naga City People's Mall, dumana na ang tindahan ni Naldo. Nagpapabakal ng mga local vegetable products as in grocery. Arog kang talong, ampalaya, sitaw, okra, kalabasa, asin sangkap sa mga pangpinakbit. Asin iba pang manlain-lain na mga gulay na sangkap sa kusina. Igwaman sinda ng chili oil labuyo hot sauce ni Naldo. Kaya ano pang hinahalat nindo? Madya na sa tindahan ni Naldo. Magsaod na din mga preskong gulay. Makukuha sa 3rd floor, Black 7, stall number 6 and 7, Pavinas, Naga City People's Mall. Hanapon sana ang mabuot asing simpatikong padihon na si Naldo Evangelista. O kaya man para sa inyong mga order o kaya reservation, apudan lang sa iyang cellphone number 0929-498-1549. Tumana kita sa tinindahan ni Naldo. Barato na, may diskwento pa. Pagdating sa kalusugan, dapat piliin natin ang pinag-isipan. Lalo't pagdating sa herbal. Baka marami lang ang sangkap sa pangalan, ngunit kakarampot naman ang laman. Nakasanayan na lang ang lasa dahil sabi raw mabisa. Kaibigan, maawa ka sa sarili mo. May karamdaman ka na nga. Di pa masarap ang pinaiinom sa'yo. Kaya pala mura, no? Ay, nako. Eto po payong kaibigan lang. Subukan niyo po ang kape ni Manoy at kayo na po mismo ang humusga. Available na ang kape na Manoy sa Zoda Pharmaceutical Distributor, San Antonio Poblacion, Calabanga, Camarines Sur, Kaysar Drug Store, San Juan Avenue, North Centro Sipocot, Camarines Sur, Levmar Drug Store, Santa Rosa del Sur, Centro Pasaco, Camarines Sur, New Tinambak Drug Store, Centro Tinambak, Camarines Sur, Limanan Drug Store, Limanan, Camarines Sur, Zuri Drug Store, and Plaza Diversion Road, Naga City, at sa lahat ng mga authorized dealers at KKBN offices sa inyong mga lugar. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito.
Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Sonia. Mga kaibigan, eksakto na ang 5:32 ng umaga. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, Kabikulan, Pilipinas, magandang umaga. Narito na ang headlines ng ating mga balita. Boom Balita! Unahin natin headlines ng ating mga balita ang pambansa ngayong Lunes. Mga nakarecover sa COVID-19 sa Pilipinas, umaabot na sa 293,075. Samantala, epekto ng La Nina sa sektor ng sakahan pinaghahandaan. Iba't ibang labor groups sa pupulungin ng Department of Labor sa Martes. Pilipinas sa posibleng makakuha ng COVID-19 na vaccine sa ikalawang bahagi ng susunod na taon. Total coronavirus recovery sa bansa tumaas at mga Pinoy abroad na nagpositibo sa COVID-19 pumalo na sa 10,869 ayon sa DFA. Tropical Depression Nika, inaasang lalabas ng bansa ngayong Lunes. Samantala, pansamantalang pagtanggal sa 13th month pay, tinututulan. Mas maikling curfew hours sa Metro Manila pinag-aaralan. Samantala, headlines ng ating mga balitang lokal. Pre-registration ng National ID sisimulan ngayong araw ng Lunes. 3 probinsya sa Bicol Region kasama sa priority provinces. Samantala, Canoreco sa lalawigan ng Camarines Norte magsimula ng mamutol ng mga residente na may arrears bago ipatupad ang SCQ. Samantala, sa ibang balita, City Engineering Office sa lungsod ng Naga, nais matapos yung mga proyekto bago magsimula ang La Nina. Samantala, kaso ng COVID-19 na umaabot na sa 2,078. Aktibong kaso 376, yan po ay sa Bicol Region. Samantala, lokal na gobyerno ng Naga City nagpalabas ng abiso kaugnay po sa undas sa buwan ng Nobyembre. Samantala, isang senior citizen timbog sa isang bypass operation sa Daet, Camarines Norte. Tricycle driver arestado sa bypass operation sa Naga City. Department of Labor sa Bicol Region naghihintay pa ng opisyal na order kaugnay po sa deferment ng 13th month pay. Mga kaibigan, headlines ng ating balita sa labas ng Pilipinas. Panibagong bagyo sa Vietnam nakaamba. Sa palakasan na Pinay tennis star Ayla, bigong makapasok sa French Open Finals. Samantala, sa ating showbiz balita, Sharon Cuneta, ang ating megastar, ibinahagi na malapit na siyang magretiro sa showbiz. Bahagi po yan ang headlines ng ating mga balita. At ang headlines atid sa atin ang Best Juice 10 in 1+1. And this year's Best Organic Herbal Juice Award goes to Best Juice 10 in 1+1. Dahil sa husay ng mga sangkap ng Best Juice 10 in 1+1 at dahil sa inyong pagtangkilik at mga tunay na testimonya ay napili ng Golden Globe Awards ang Best Juice bilang Best Organic Herbal Juice sa buong Pilipinas. Kaya para sa buong pamilya, mula kina lolo at lola hanggang sa mga apo nila, malaking tulong sa kalusugan at immune system ang mga sangkap ng Best Juice na mga purong katas ng malunggay, ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, saluyo, mangosteen, guyabano, orange, talanda at stevia. Masarap, masustansya, abot kaya. 28 pesos lang ang bawat litro pa. Best Juice 10 in 1+1. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom
Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, 5:37 ng umaga. Araw tayo ng Lunes, October 12, 2020. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 103.9 Boom FM. Ako pa nyo magiging tagapagbalita, Jomar Morada. Sa detalye na ng ating mga balita. Boom Balita! Unahin natin na detalye ng ating mga balita ang pambansa ngayong umaga. Sang-ayon ng pamunuan ng Interagency Task Force na iksian ng oras ng umiiral na curfew hour sa Metro Manila at ipatupad ng work shift para masunod pa rin ang pagkakaroon ng physical distancing. Ayon po naman kay IATF Vice Chairman at Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang pagpapareport sa mga manggagawa sa magkakaparehong oras sa kanilang pinagtatrabahuhan ay posibleng magpahirap na maipatupad ang distancing lalo't dahil sa rush hour. Habang ang pautay-utay o staggered work shift naman ay maring hindi maipatupad kung maaga magsisimula ang curfew. Kaya't nais dito na simulan ang curfew ng 1:00 ng umaga. Kasunod nito, ayon pa kay Nograles, kukonsultahin pa nila ang mga Metro Manila mayors kung pabor ba ang maito sa ganitong gaalituntunin. Bagamat batid ni Nograles ang dahilan ng mga alkalde na magpatupad ng curfew para matiyak ang peace and order sa kanilang lungsod. Iginit pa ni Nograles na dapat magpatuloy ang mga negosyante sa pagpapatupad ng work from home setup habang ang mga pamilihan naman gaya ng groceries ay payagan ng mas mahabang oras para mabilhan naman ng mga manggagawa ang kanilang pangangailangan. Samantala sa taya at lagay ng panahon na posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sinika bandang Lunes ngayong umaga o kaya tanghali ayon po yan sa Pag-asa. Hindi naman nagtaas ng storm signals ang Pag-asa subalit patuloy pa rin mararanasan ang habagat at northeasterly surface wind flow na magdadala ng malalakas na hangin at pabugso-bugsong pag-ulan sa hilaga at timog na bahagi ng Luzon. Kasama na po ang Kabikulan. Namataan ng bagyong Sinika sa 200 km kanluran na timog kanluran ng Sinai, Ilocos Sur. Dala ang hanging 55 km kada oras at pabugso-bugsong hangin na hanggang 70 km kada oras. Samantala inaasang magla-landfall naman ang bagyong Sinika sa Hainan Province sa China sa Miyerkules ng umaga. Boom Balita! Samantala sa ibang balita, tinututulan ng Trade Union Congress of the Philippines o kaya ang grupo ng TUCP ang planong pansamantalang pagtanggal sa 13th month pay ng mga manggagawa ngayong taon. Sa kadahilanan ayon po sa Department of Labor and Employment, ilan sa mga negosyo ay palugi o nalulugi na bunga ng COVID-19. Giit pa ni TUCP spokesperson Alan Tanhusay na marapat lamang makatanggap ang manggagawa ng 13th month pay dahil ito ay naayon po sa batas. Ay naman sa Employers Confederation of the Philippines, Chairman Sergio Ortiz Luis Jr., di na kaya ng mga maliliit na negosyo ang pagbabayad po ng 13-month pay ngayong pandemya at maaari pang marami ang mawala ng trabaho kapag patuloy na piniga ang mga micro-business na di natulungan. Samantala ay naman kay Labor Secretary Sylvester Bello III, patuloy ang mandato pa rin sa mga employer ng pagbibigay ng naturang benepisyo. Boom Balita! Mga kaibigan, eksakto na ang 5:41 ng umaga oras sa buong Pilipinas. Boom FM Live Report! Karagdagang balitang lokal, libreng learning modules ipinamahagi sa isang paaralan sa lungsod ng Iriga. Sa detalye, Rostan Malianta. Malaki ang pasasalamat ng Seferino Arroyo High School sa lungsod ng Iriga sa pamahalaang lungsod ng Iriga sa pangunan ni Mayor Madeline Joravi Alpilor matapos matanggap na nasabing paaralan ang aabot sa 2,513 na self-learning module sa libreng mga gamit ng mga mag-aaral ng naturang eskwelahan. Ayon kay Mayor Madeline Joravi Alpilor, hindi kailangang mahinto ang edukasyon dahil sa pandemyang ito. Kaya patuloy pa rin ang kanyang paninigay ng programa sa edukasyon. Matatanda na ilang araw bago mabukas ang pasukan noong Oktubre 5 ay naibahagi naman ito sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ang mga module na libreng ipinamahagi sa iba't ibang paaralan sa pamumuno din ni Mayor Madel ng Iriga City.
Yan ating karagdagang balitang lokal. Mula sa labas ng pila, itong Boom Patrol, Rosa Malianta, 103.9, Boom FM. Boom FM Live Report! Boom Balita! Mga kaibigan, eksakto na ang 5:42 ng umaga, oras sa buong Pilipinas. Balikan natin mga balita ang pambansa isinawalat ng Department of Foreign Affairs na pumalo na sa 10,869. Ang bilang po ng mga Pilipinong tinatamaan ng coronavirus disease 2019 na sa labas ng bansa. Ito'y makaraang makapagtala ang DFA ng 2 bagong impeksyon, pero ang bilang na ito ay 3,149 na lamang ang aktibong kaso. Nasa 6,919 ang total recoveries habang 801 naman ang bilang ng mga nasawi. Wala namang naitalang bagong recovery at fatality o kaya pumanaw nitong nakalipas na araw. Sumirit naman sa 293,075 ang bilang po na gumaling mula sa coronavirus disease sa Pilipinas. Ito'y makaraang makapagtala ang Department of Health ng 17,057 na bagong recoveries. Sa pinakuling case sa bulletin ng Department of Health, nagkaroon ng 2,502 na bagong impeksyon dahilan upang pumalo naman sa 339,341 ang coronavirus cases sa bansa. Sa nabanggit na bilang, 39,945 na lamang ang aktibong kaso. Samantala, sumampa naman sa 6,321 ang death toll kasunod ng pagpanaw ng 83 mga pasyente. Sa kaugnay na balita, posibleng sa ikalawang bahagi o mula Abril hanggang June pa ng susunod na taon, maaari maging available sa Pilipinas ang bakuna kontra sa coronavirus disease sa 2019. Ito ang inihayag po ni Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development, sa kabila ng naunang pahayag ng World Health Organization na maaari magkaroon ng bakuna kontra COVID-19 sa katapusan ng taon. Ayon po kay Montoya, hindi kaagad makakakuha ng supply ng bakuna kontra sa COVID-19 ng Pilipinas oras na ito ay maging available. Paliwanag ni Montoya, dapat isaalang-alang na magmumula sa ibang bansa ang naturang bakuna kaya sila na ang mauunang gagamit nito. Bago anya ito dalhin o ipamahagi sa ibang bansa, kinakailang maaprubahan pa ito ng sarili nilang Food and Drug Administration. Dagdag pa ni Montoya, mayroon ding sariling proseso ang Pilipinas bago rin ito magamit sa ating bansa. Samantala, sa ibang balita, puspusan ang maisinasgo ang paghahanda ng Department of Agriculture sa posibleng epekto ng pagpasok ng La Nina phenomenon, particular na sa sektor ng sakahan. Kaya naman nakapag-develop na ang Philippine Rice Research Institute ng hybrid rice varieties na kayang mabuhay kahit sa panahon ng tag-ulan. Ayon sa PhilRice, 6 na varieties ng hybrid rice ang kanilang isinalang sa eksperimento sa isang demonstration farm na nilahukan po ng 20 magsasaka, seed company representatives at PhilRice staff. Batay po sa isanagawang pag-aaral, lumitaw na maganda naman ang 6 ng naturang mga varieties ng bigas na itinanim sa panahon ng tag-ulan o mas kilala sa tawag na wet season. Boom Balita! Mga kaibigan, eksakto na ang 5:45 ng umaga. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Mga kaibigan, sa ating showbiz balita, matapos ang mahigit 40 years sa entertainment industry, idineklara ng aktres at singer na si Sharon Cuneta na siya ay paparetiro na. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Cuneta ang larawan na tila pagod siya kung saan doon niya inihayag ang kanyang exhaustion. Maliban dito, nagkaroon ng pag-edit ni Cuneta ang kanyang Instagram profile at isinulat sa kanyang bio ang retiring soon. Matatandaan noong September 2019 nang unang sinabi ng megastar na kinukonsidera na niya ang semi-retirement mula sa showbiz. Ayon kay Sharon, iniisip niyang hindi na masyadong maging aktibo sa limelight para magpahinga at ma-enjoy ang kanyang pribadong buhay. Si Cuneta na nagsimula ang singer sa hit song na Mr. DJ ay nakita sa television bilang jury members ng Your Face Sounds Familiar at bilang coach sa The Boys Teens at The Boys Kids.
Mga kaibigan, sa ating resulta ng Lotto kagabi. Unahin natin ang Easy 2, marke manalo ng 4,000 pesos sa bawat 10 pisong taya. Mga kaibigan, alas 2, 120. 120. Alas 5, 331. 331. Alas 9, 13-2. 13-2. Sa ating Suartres, 4,500 sa bawat 10 pisong taya. Alas 2, 864. 864. Alas 5, 731. 731. Alas 9, 851. 851. Samantala sa ating Ultra Lotto 658, jackpot price 49.5 million pesos. Hindi po tinamaan. Ito ang malumabas sa 54, 11, 38, number 19, 32, 21. Again, 54, 11, 38, 19, 32, and 21. Samantala sa ating Super Lotto 649, jackpot price 105.3 million pesos. Hindi po tinamaan. Ito ang malumabas sa 34, 24, 45, number 9, 29, number 8. Ulitin ko lang, 34, 24, 45, number 9, 29, at number 8. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita! Boom Balita! Mga kaibigan, ang Boom Balita napapakinggan Lunes hanggang araw po ng Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga sa 103.9 Boom FM sa Naga City. Mga kaibigan, sa detalye na ng ating mga balitang lokal. Boom Balita! Mga kaibigan, sa detalye ng ating mga balitang lokal, umakyat na sa 2,078 ang kaso po ng COVID-19 sa bansang Pilipinas. Batay po ito sa data na mula March 27 hanggang October 10, 2020. Samantalang ang aktibong kaso naman ay 376. Samantala, 4 ang naitala sa lalawigan ng Albay, 1 nang galing sa Daraga at Santo Domingo, 2 ang naitala sa Legazpi City, samantalang 2 ang naitala sa Camarines Norte, 1 sa Daet, 1 po sa Bayan ng Labo. Camarines Sur nakapagtala ng 4, 1 sa Canaaman, 1 sa Goa, 2 sa Naga City. Masbate at Catanduanes walang naitala. Sa Sorsogon 5, 1 sa Bulan, 1 sa Donsol, 1 sa Erusin at 2 sa Sorsogon City. Kaugnay po ng balitang yan, ang kaso ng COVID-19 sa Camarines Sur umaabot na sa 507. 90 ang aktibong kaso. 394 ang recoveries at 23 na ang binabawian po ng buhay. So batay po yan sa ipinalabas na report ng DOH. Samantala kahapon, October 11, so 15 ang positibong kaso ng COVID-19. Siyempre, sa 15 at 13 sa Iriga City. Tapos, 1 sa Canaaman at 1 po sa Bayan ng Goa, Camarines Sur. So, ganun karami ang positibo ng COVID-19. Tapos, 2 ang naitala sa Naga City. Ito pong sa Bicol number 277, 33 anyos. 1 po siyang lalaki, taga Tabuco, Naga City. Isang salesman, Bicol number 2078, 51 years old. Babae po siya, taga Pacol, Naga City. Para paatras sa sentro ng Naga. Kaya delikado itong mga para paatras sa sentro ng Naga City. Boom Balita! Samantala mga kaibigan, dagdagan pa rin natin mga balita ang lokal sa ating Boom Balita. Arestado ng mga otoridad ang mataas na leader
ng New People's Army sa Sorsogon sa barangay Busay, Magallanes sa Sorsogon. Ayon sa Police Colonel Arturo Brual Jr., ang Provincial Director ng Philippine National Police sa Sorsogon. Kinilala po ang leader ng NPA na si Marshal Gracilia Gonzaga, aka Asa Bunso o kaya Andrew, ang Vice Commander ng Platoon 3 Larangan 2, Comiting Probinsya 3 Bicol Regional Party Committee na naharap po sa 3 kaso ng attempted murder, robbery, prostrated murder at alarms and scandal. Kasalukuyang nasa custody ng Sorsogon PNP Provincial Office upang karapin ang patong-patong na kaso. Samantala, sugatan ang isang babae matapos pagtatagain ng isang lasing na lalaki sa Zone 6, Barangay San Felipe, Naga City, pasado alas 4 ng hapon, October 11, 2020. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Jennifer Lutino Juliesa, 22 anyos, at ang suspect si Napoleon Duyao Olivas, 63 years old, parehong residente ng nabanggit na lugar. Ayon po sa investigasyon ng Philippine National Police, bigla na lang umanong kumuha ng itak ang suspect at tinaga ng ilang ulit ang biktima na umano'y buntis na nagtamo ng masugat sa kanyang katawan. Palaisipan sa mga otoridad ang dahilan ng krimen dahil wala naman umanong away ang biktima at ang suspect na napag-alamang magkapitbahay lamang. Agad dinala sa Bicol Medical Center ang biktima para sa atensyong medikal habang agad namang nadakip ang suspect na ngayon ay nasa custody ng mga otoridad dito sa Naga City. Dagdagan pa rin natin mga balitang lokal sa Philippine National Police. Isang plastic sachet ng iligal na droga ang nabili ng mga operatiba ng Naga City Police Office sa pangunguna ni Police Captain Nolian Romumbio ng Police Station Number 4. Laban po sa suspect na si Ruby Amaro, 22 anyos, binata tricycle driver at residente ng Zone 2, Kalsada, Barangay Mabolo, Naga City. Isang 500 pesos ang ginamit sa bypass money o na bypass money ng mga otoridad na kanilang nabawi sa naturang suspect. Ang naturang anti-drug operation na ganap sa Barangay Pakol sa oras na alas 11:55. Nasa custody ngayon ng Naga City Police Office ang naturang suspect. Mga kaibigan, eksakto ng 6 na minuto na lang bago mag alas 6 ng umaga. Mga kaibigan, sa ating balita na sa labas ng bansa. Balitang International. Balitang International. Sa ating balita sa labas ng Pilipinas, kumitil ng 17 buhay ang baha sa Central Vietnam dulot ng unang bagyong umatake sa bansa. Nito nakalipas na linggo at 13 naman ang patuloy na pinaghahanap. Batay sa ulat, tinatayang 31,000 katao ang inilikas at 33,000 ang kabahayang lumubog na sira dahil po sa panahon. Samantala, pinaghahanda naman ng Central Region ng Vietnam ang panibagong bagyong pinangalanang Limpha na magdadala po ng mas malalakas na pag-ulan at pagbaha sa naturang bansa. Samantala, ikinukonsidera ng Bangladesh ang pagpapataw ng parusang kamatayan laban po naman sa mga sex offenders. Ito ay bunsod ng kaliwatkan ng protesta dulot ng sunod-sunod na kaso ng panggagahasa at sexual assault sa Bangladesh. Giit pa ni Law Minister Anizul Haq, ibinungkay nila sa gabinete ang agarang pag-amyenda sa mga batas na may kinalaman sa pang-aabusong sexual. Balitang Sports. Balitang Sports. Mga kaibigan, sa ating balita sa palakasan, bigong makausad sa Friends Open Finals ang 15 anyos na Pinay tennis prodigy matapos matalo sa semi-final round kontra kay Elsa Chakimot. Hindi nahanap ni Alex Ayla ang kanyang rhythm at tuluyang tumiklop sa Spanish star sa score na 6-3, 6-2. Naging maganda ang simula ng Pinay sa opening set, subalit agad na nakabawi ang kalaban at tuluyan ang iniwan ang katunggaling Pinay. Sa kabila nito, saludo pa rin ang tennis fans sa naging performance ni Ayla, lalo't siyang kauna-unang Pinay na umabot sa semi sa isang Grand Slam event. Natumbasan nito ang nakamit na ni Pinoy tennis star Felix Barrientos.
na naging semi-finalist sa Wimbledon noong 1985. Samantala makakalaban naman ni Chakimot si French Open Juniors Final si Alina Cheriba na tumalo sa kapwa niya Russian si Polina Kornemova sa pamagitan ng 6-7, 6-3 at 7-5. Mga kaibigan, yan na po ang naging kabuuan ng ating pagbabalita. Itinampok kayong araw po ng Lunes, October 12, 2020. Bago tayo tuluyang magpaalam, good morning kay Melissa Ismarin, kay Jennifer Perez sa Purisima, Gloria Meliete Abuyo, kay Lani Imbesto Quintanilla, kay Jeline Solita, good morning, pakibate dito sa Tanawan, Batangas, kay Myla Rayos sa Maligalig, kay M sa Catalino, magandang umaga. Batiin ko rin si Aida Bedes. Salamat sa panunood, pakikinig sa ating Bumbalita. Batiin ko rin Melvin Sansoles, Bier, Ems Catalino, M Soreta, Marvin, Ornido Balileng. Maraming salamat. Batiin ko rin syempre si Sir Renato Indico. Michelle Bakulay, good day po. Pakibati kami dito sa Common Malinaw, Albay. Maraming salamat sa mga taga Malinaw, Albay. Mga kaibigan, sa pangalan po ni Rostan Malianta, ako po ang naging tagapagbalita, Jomar Morada. Maraming salamat. Magandang umaga, Kabikulan. Sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom Balita! Boom Balita! Lunes hanggang Biyernes, Boom Balita!